Siya ang magiging taga-aliw at ang ama sa kanyang pangalan, magtuturo siya ng lahat ng galing pa rin sa kay Kristo, ituturo niya. Ganito ang mabasa natin sa 1:14-25-26. Ganito, ang hindi umibig sa akin, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat ang mag-aaliw sa makatwid bago'y ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Iyon ang sinabi. Kaya nga, maliwanag po ayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang Espiritu Santo siya ang magtuturo sa lahat ng mga bagay. Merong mga taong tuturuan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa doktrina namin, dito sa PEDM, palaging marinig po ninyo sa programa po namin na ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa mga naglilingkod sa Kanya, lalo na sa panahon po natin ngayon. At hindi lang sa salita. Kaya kung sino ang nais magsusuri, maaring susuriin po nila at kausapin po ang mga PEDM tungkol sa isa sa mga gawain sa Espiritu Santo na magtuturo sa mga bagay. Magtuturo sa mga bagay, magbigay sa mga bagay, kasi siya ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ang magtuturo ng mga bagay. At ang binasa sa kapatid na ministro, ang King James Version sa Tagalog. Babasahin ko po ang tinawag na ang salita ng Diyos kasi ang binasa niya King James Version. Sinabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo ang Espiritu Santo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya maliwanag po mga giliw po na nakikinig ngayon na ang Espiritu Santo ang gawain niya, siya ang magtuturo sa mga bagay. Merong mga tao na tuturuan niya. Ibig sabihin, walang tuturuan kung walang tao na magpaturo. Merong mga tao na tinuruan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, merong mga taong nakikinig sa Kanya. At ang tinuruan niya, sila ang nakakaalam. At kung kakausapin sila, sila ang makapagbigay alam sa mga gawain sa Espiritu Santo na magbibigay siya sa mga bagay at magtuturo siya. Dahil ang Espiritu Santo, isang guro sa nabasa po natin sa na isulat sa banal na aklat. At ang banal na Espiritu o Espiritu Santo, kung ang tao ay makikinig sa pagtuturo niya, lalo na sa pagtanggap sa mga bagay. Kapatid na Abilino, ano ang makukuha sa mga tao na nakikinig sa pagtuturo ng Espiritu Santo? Ano ang makukuha niya? Opo, kapatid na makarayo, ang makakuha po ng ating sa mga tao na nakikinig sa Espiritu Santo ay ang Diyos Espiritu Santo ay tagapagligtas. Ay ibig sabihin, ang Espiritu Santo kapag ang tao ay nakikinig sa Kanya, sa pagtuturo niya at tumatanggap sa mga bagay na ibibigay niya, ibig sabihin kung ang pag-usapan natin tungkol sa kaligtasan, makasisiguro ang tao na mabigyan siya ng kaligtasan dahil ang Espiritu Santo isang tagapagligtas. Opo, kapatid, meron tayong mababasa na ating patunayan sa The Passion Translation sa John 14, 15 hanggang 17. Ganito po ang nakapahayag. In loving me, empower you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me. And He will never leave you. The world won't receive because they can see Him or know Him. But you know Him intimately because He remains with you and will leave you inside with you. Kung isali na po natin sa wikang Pilipino, ang binasa mo, ang dapasyon, ang pagmamahal sa akin ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na sundin ang aking mga utos at hihilingin ko sa Ama at bibigyan kaniya ng isa pang tagapagligtas, ang banal na Espiritu Santo o Espiritu ng katotohanan. Kaya nga, ang Espiritu Santo,
espiritu ng katotohanan, at isang tagapagligtas. Kaya nga, ang makukuha ng mga tao na nakikinig sa Espiritu Santo sa pagtuturo niya at tinatanggap ang mga bagay na ibibigay ng Espiritu Santo doon sa mga tao, tuturuan niya, makakarating po sila sa kaligtasan sa nabasa po natin sa banal na aklat, dahil ang Espiritu Santo ay isang tagapagligtas. At hindi lang yun dahil sa nabasa po natin kanina, kung babasahin ulit sa na isulat sa banal na aklat, kapatid na Louie, yung binasa mo ang Mateo 6:33. Pakibasa ulit, kapatid na Louie, yung binasa mo Mateo 6:33. Ano ang nababasa nung unang utos? Anong gusto ng Panginoong Diyos o nais ng Panginoong Diyos na hahanapin ng tao ang kapangyarihan? Ano ang matanggap na idagdag sa kanya? Babasahin mo ulit sa Mateo 6:33 sa talatang binasa mo kanina. At babasahin ko lang po ito. At ganito po ang nakapahayag. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mayroong idaragdag na mga bagay doon sa mga taong nakatagpo na ng tinawag na kaharian o kapangyarihan. Saan matagpuan? Dito sa Pilipinas. Ngayon, sino ang magtuturo sa mga bagay? Ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapag dumating na ang banal na Espiritu o Espiritu Santo, siya ang kapalit ko at ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, sa tanong kanina, saan kaya matagpuan ng mga tao ang mga bagay na idagdag sa mga tao na nagsisikap na hahanapin ang kaharian ng Panginoong Diyos o kapangyarihan? Doon ito matagpuan sa Espiritu Santo. Kaya nga, ang mag-gather ng mga tao o magtitipo ng mga tao dito sa bansang Pilipinas, dahil ang bansang Pilipinas, dako o lugar o bansa, nasa malayong silangan, at sa malayong silangan, doon titipunin ng Panginoong Diyos ang mga tao para i-gather niya at bibigyan ng mga bagay kung matagpuanan ng tao ang kaharian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sino ang magtuturo at magbigay sa mga bagay? Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, walang iba, ang Espiritu Santo sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga, maliban sa mga bagay na ibibigay sa Espiritu Santo sa mga taong tuturuan niya, ano pa ang matanggap ng mga tao na ibibigay sa Espiritu Santo doon sa nakikinig sa kanya? Kung ano pa ang mga bagay na ibibigay niya, ang mga salita ng Espiritu Santo ibibigay niya sa mga taong nakikinig sa kanya at nagpapaturo sa Espiritu Santo. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na Makarayo. Ang bibigay po, kapatid na Makarayo, ay ang salita ng Diyos na Espiritu Santo. Ibig sabihin sa sagot mo, ang ibibigay sa Espiritu Santo ang mga salita niya? Opo. At ito po ang nakapahayag. Dito po natin mababasa sa ang salita ng Diyos, Biblia, sa Episo 6:17. Isuot niyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang Espiritu Santo siya ang magbibigay ng mga salita. At ang ibibigay niya, salita ng Espiritu Santo ang ibibigay niya sa mga tao na nakikinig sa Kanya. At tinatanggap ang ibibigay ng Espiritu Santo na ang ibibigay niya maliban sa mga bagay, bibigyan niya ng mga salita niya na inihalintulad ng tabak o espada. At ang salita ng Espiritu Santo o Panginoong Diyos makapangyarihan. At ito mabisa sa Hebrewhanon
4:12 sa Cebuano King James Version. Pag isalin sa wikang Pilipino, ang salita ng Diyos, ito ay makapangyarihan. Kaya nga, maliwanag po sa nabasa po natin sa Biblia na kailangan ang tao makikinig sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo naman, tuturuan niya ang taong makikinig sa Kanya, bibigyan niya ng mga bagay, at bibigyan niya sa mga salita na makapangyarihan. Sa kapangyarihan ng mga salita ng Espiritu Santong ibibigay niya na inihalintulan ng tabak o espada, ililigtas ang tao sa pamamagitan sa kapangyarihan ng mga salita ng Espiritu Santo na ibibigay niya sa mga taong, lalo na sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Babasahin natin mamaya ang talata na mayroong tagapaglingkod ang Espiritu Santo. Ibig namin sabihin, mayroong mga lingkod ang Espiritu Santo na naglilingkod sa Kanya. Kaya ngayon, babasahin, patunayan po natin. Kapatid na JM, mayroon na po tayong mababasa sa banal na aklat, kapatid na JM, na ililigtas ang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibibigay ng Espiritu Santo sa tagalingkod niya, sa mga taong nakikinig sa Kanya. Opo, kapatid na makarayo. At dito, babasahin natin sa 5:20 ng Job. Ito po ang nakapahayag. Sa kagutom ay tutubusin kanya, sa kamatayan at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Yun po. Maliwanag po sa nabasa sa Biblia, ililigtas ang tao sa panahon ng tagutom, sa kamatayan, at sa digmaan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tabak o espada, na ito ang salita na ibibigay sa Espiritu Santo sa mga tao na nakikinig kanya. Ang tanong, sino kaya ang mga taong mapalad dito sa Pilipinas na naglilingkod, na bibigyan ng Espiritu Santo sa mga salita at sa mga bagay? Ito ang dahilan bakit ang tinalakay namin ngayon, ang paksa ay tungkol sa panawagan sa lahat ng mga spiritual division para malalaman po nila at mapakinggan po nila na mayroong importanteng mga bagay na nandun sa Espiritu Santo manggaling at ibibigay sa Espiritu Santo sa mga taong bibigyan ng Espiritu Santo. Pero, sino sila na mga tao na bibigyan ng Espiritu Santo? Una sa mga salita at sa mga bagay. Ito ang mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo dahil merong mga lingkod ang Espiritu Santo. Meron ba tayong katunayan, kapatid na Joel? Mayroon po, Brad Makarayo. Babasahin natin sa nakasulat sa Roma City 6. Ito po ang nakasaad. Pero ngayon, ay malaya na tayo sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Yan po ang ating mababasa, Brad Makarayo. Kaya nga, maliwanag po sa talatang binasa, ayon ni Apostol na si Pablo, mayroong mga taong bagong paglilingkod nila kung saan sila naglilingkod sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, mayroong mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo. Ang paglilingkod po nila diyan sa Espiritu Santo at may kaugnayan na napaglingkuran na ang Ama at ang Anak, dahil ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa sila doon sa Espiritu Santo. Kaya nga, kung ang tao ay maglilingkod siya sa Espiritu Santo, naglilingkod siya sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, ang tatlo na ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo, yon ang pinaglilingkuran ng mga tagapaglingkod ng Espiritu Santo ayon sa Roma City 6 sa nabasa po natin na naisulat sa Biblia. Kaya nga, ang mga tao na tinitipon ng Panginoong Diyos na Espiritu Santo dito sa bansang Pilipinas ay sila ang naglilingkod sa Espiritu Santo. Kaya nga,
ang Pilipinas ay nahahati sa tatlo. Merong Luzon Luzon, Visayas, at at Mindanao. Kaya nga, naipaliwanag na po natin sa nakikinig sa programa natin ngayon tungkol sa pangako ng Panginoong Diyos dito sa Malayong Silangan at ang Pilipinas ay nasa bansang Malayong Silangan. Ngayon, ang bansang Pilipinas, mayroong Luzon, Visayas at Mindanao. Kung mayroong magtanong, lalo na sa mga tao ngayon, dahil mayroon tayong gagamitin, saan sa tatlo na lugar dito sa Pilipinas? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ayon sa A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez, ang Manila, sentro ng kalakalan, komersyo sa Malayong Silangan. Ang Manila, yung nabanggit, Malayong Silangan lang Opo. Pero, dahil nahati sa tatlo, ang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sa tatlong ito na lugar na bahagi sa bansang Pilipinas? Saan ang tinawag na lupang pangako? Kapatid na GR, ikaw ang tanungin ko, kapatid na Abilino. Kapatid na Macrayo, ang tinutukoy na lugar na pinapangako ng ating Panginoon ay walang iba ang Mindanao. Ito po ang ibig mabasa sabihin, sa ang Mindanao, Oo. lupang pangako at land of promise. Opo. Meron ba tayong mabasa? Okay po, meron tayong mabasa sa referensya ng ating Our Country na sulat ni Isidro Galang at Dagyo Laksamana sa page 47. Mindanao is full of promise, full of wealth. He who is willing to work and is determined to win will find Mindanao is the best place to live in. So makita natin ang Mindanao, maraming mga kayamanan at saka mga minerales Oo. o ganyan pa, at mabuti ding ating tuluyan Oo. dito tayo nakatira. Oo. At kung isalin natin sa wikang Pilipino, ang binasa mo, Mindanao, ang Mindanao ay puno ng pangako. Ibig sabihin, lupang pangako. O, puno ng kayamanan. Opo. Ang Mindanao na handang puno ng kayamanan, siya na handang magtrabaho at determinadong manalo ay makahahanap ng Mindanao na pinakamagandang tirahan. Kaya nga, ang Mindanao ay lupang pangako. Po. Pero baka mayroong mga intelihente natin ngayon. Opo, Marami sila na nakikinig lalo na sa mga spiritual division at nakakaalam. Mga kapatid na mga ministro ng PEDN, binasa niyo ang Mindanao lupang pangako, land of promise. Ngayon, hindi ito mababasa sa Biblia litra por litra na Mindanao lupang pangako o land of promise. Pero ang sagot po namin, dahil nababasa po natin sa our country, at ang nagsabi na ang Mindanao ay lupang pangako o land of promise, sinabi ito ng ating bayaning Dr. Jose Rizal. Kaya nga siya ang nagsabi, ang Mindanao lupang pangako o land of promise. At ayon sa mga nakakaalam, lalo na sa ating bayaning Dr. Jose Rizal, merong dalawang babae, dalaga. Yung tinawag na Misamis Occidental at Misamis Oriental. Dalawa sila. At ang isa naman, sa Misamis Occidental, yon ang tinawag na the gateway of the land of promise. O the gateway sa lupang pangako. Oo, sa nabasa po natin na naisulat o sa nalalaman na po natin. Lalo na sa nakikinig po natin na yun, pinaliwanag natin sa kanila. At ang Misamis Oriental naman, yon ang tinawag na the entry of the land of promise. Okay. Mga giliw po na tagapakinig. Kaya nga, kung mayroon mang lupang pangako, nandun na. Ang Misamis Oriental, tinawag na Isa sa the entry of the land of promise. Kaya nga,
Saan ang mga pangako? Lalo na kung ang Biblia ang pag-usapan po natin. Mayroong mga taong pinangakuan niyang titipunin niya dito sa bansang Pilipinas. At sino ang tumutupad? Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, walang iba. Dahil ang Espiritu Santo isang tagapagligtas, at ang Espiritu Santo magtuturo ng mga bagay, at tuturuan niya ang mga tao. Bibigyan niya ng mga salita ng Espiritu Santo. Ito ang mga taong mapalad. Kaya nga mapalad ang mga tao na masumpungan, na tinuturuan ng Espiritu Santo at nagsisikap na hahanapin nila ang lugar na doon nagtuturo ang Espiritu Santo sa kaniyang mga lingkod. Ito ang nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. At ngayon, dahil meron siyang mga lingkod, kapatid na Louie, meron siyang mga lingkod. Ano pa ang isa na ibibigay ng Espiritu Santo? Ang ibibigay ng Espiritu Santo ay ang Panalangin. Yung panalangin. Panalangin. Meron bang panalangin ng Espiritu Santo? meron po, kapatid na magarayo, at ito po ay mababasa natin dito sa 1:20 ng Judas, at ito po ang nakasulat. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Sa nabasa po sa banal na aklat, mayroong panalangin. Panalangin dyan sa Espiritu Santo. At ang tanong, ano kaya ang pagkakilanlan sa mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo dito sa Pilipinas? Makilala po natin sila dahil sa mga gawain nila. Ang isa sa mga gawain nila, sila ay mangangaral na ginamit ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo, dahil mayroong mga taong mangangaral ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo, at ito ang isa sa mga gawain sa mga taong dito magmula sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, dahil ito ay malayong silangan na katuparan sa pangako ng Panginoong Diyos sa hula sa Isaiah 43:5 at Isaiah 66:18. Kaya, meron ba kapatid na GM na mga taong mangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo? Opo, kapatid na makarayo. Ito po ang katunayan. Basahin na po natin dito sa 1:12 ng unang Pedro. Ito po ang nakahayag. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyong pinangasiwaan nila, na ang mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral sa inyo sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito ay ninanasang mamasdan ng mga anghel. Sa nakikinig po sa programa namin ngayon sa Kings Radio, sa hindi po namin ikinahiya, walang ibang katuparan kundi ang mga ministro at ang mga misyonarya at ang buong kaanib ng PEDM na naglilingkod sa banal na Espiritu Santo. Yun po, kapatid Makarayo. Oo. Katunayan. Kaya nga, laganap na ang mga kasamahan po natin sa buong Pilipinas. Meron na po tayong mga kasamahan po sa Visayas at sa Luzon. Marami sila na naglilingkod sa Espiritu Santo ngayon. At ito ang dahilan, ang mga lingkod ng Panginoong Diyos na dito sa Pilipinas, ito ang mga gawain nila, isa ang pangangaral sa Espiritu Santo. Kaya ito ang naitala sa bylaws po natin sa PEDM, na ang isa sa layunin bakit na itatag ang PEDM, dahil para ang tao mabigyan ng pananalig sa Espiritu Santo sa pamamagitan sa pangangaral po natin. Ng Espiritu Santo. Oo, kapatid na Abilino, yun ang yun ang nabasa po natin sa na isulat sa banal na aklat. Kaya nga, kung meron mang gusto na susuriin nila gaano katotoo na ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin, pwede naman sila na
magsusuri at ang gagawin lang nila, kung meron mang mga kilala nila na mga PEDM na sa loob na sa mga kasamahan po natin sa PEDM sa lugar nila, pwede naman nilang kakausapin. At kung mayroong mga katanungan at kung mayroon mang hindi nila mabigyan ng maayos na pagsagot, kailangan nila ang tulong po natin ng mga ministro, pwede naman sila tatawag agad-agad sa atin para mabigyan po natin ang mga tao na nangangailangan sa pagpaliwanag sa pamamagitan sa naisulat sa banal na aklat at lalo na sa doktrina po natin sa PEDM. Lalo na sa mga bagay na ibibigay ng Espiritu Santo at sa mga salita dahil ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa panahon po natin ngayon at makakausap sa panahon po natin ngayon. At tayo lang ang nakakaalam maliban sa mga tao na magsusuri sila gaano katotoo ang sinasabi po natin. Dahil sa banal na aklat merong babala na ibibigay ng mga apostol. Hindi basta-basta natatanggapin at paniwalaan ang mga tao agad-agad na magsabi na ang tinuturo nila ay galing sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa kanila. Meron ba po tayong katunayan, kapatid na Jason? Mayroon po talaga, kapatid na makarayo. At dito po natin babasahin sa unang Juan 4:1 sa ang salita ng Diyos. Mga minamahal, huwag kayong basta-basta maniwala sa taong nagsasabi na ang pangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ang huwad at sinungaling na propetang naggalat sa mundo. Kaya nga maliwanag mga giliw po na tagapakinig, hindi basta-basta agad-agad natanggapin at paniwalaan natin ang mga tao na magsasabi, kami ay mga lingkod ng Espiritu Santo. Ang itinuturo po namin sa Ebanghelyo po namin sa pamamagitan ng mga aral na binigay ng Espiritu Santo sa amin galing sa Kanya. Susuriin muna natin kung totoo ba ang sinabi nila. Kapag ang PEDM na ang gusto nilang magsusuri sila sa loob ng relihiyon na PEDM, hinihikayat po natin sila. Pwede naman sila kakausapin nila ang mga PEDM na kilala nila. Gaano katotoo ang narinig po namin sa programa niyo sa King's Radio. Kaya nga nagpapasalamat po tayo kay si Richard, ang anchorman dito sa King Radio, si Sir Sagayno, Richard Sir Sagayno. Sir, maraming salamat po na tinulungan mo po kami at nabigyan kami ng oras dito sa King's Radio. Nagpapasalamat po ang lahat na mga kasamahan po namin at ang lahat ng mga opisyal sa PEDM. So, yun ang nabasa po natin sa banal na aklat. At ang isa sa mga gawain po namin ay ang pagbigay ng pagpaliwanag ng mga tao para mahikayat po natin at makumbinsi po natin na maglilingkod ng Espiritu Santo. Ito ang ginawa na noon pa ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa nila nangumbinsi sila ng mga tao at yung ginawa nila na pinaliwanagan nila ang mga tao para mahikayat nila upang maglingkod sa totoong paglingkod sa panahon ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Anong katunayan diyan, kapatid na John? Ang katunayan dyan, Brad Macarayo, ay hinikayat nila ang mga tao na kumbinsihin ng mga katapo o kaanib nila para maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang katunayan dyan, ating babasahin sa 2 Korinto 5:2 sa New Pinoy Version. Alam namin kung ano ang pagkatakot sa Diyos, kaya sinisikap naming hikayatin sa Kanya ang mga tao. Alam ng Diyos kung sino kami, at inasahan kung ako'y kilalang kilala rin ninyo. Maliwanag po sa nabasa na hinikayat nila ang mga tao noon sa panahon ng mga apostol upang sila'y makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon nila sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat at hinikayat nila ang mga tao noon. At mayroong dalawa na paraan para mahikayat nila ang mga tao
makumbinsi nila na maglingkod sa ating Panginoon Kristo noon. Ang isa sa mga ginawa nila ay ginamit nila ang mga kasulatan o ang banal na aklat para ipaliwanag ng mga tao, para maunawaan ng mga tao, at para mabigyan ng daan upang makapaglingkod ng Panginoong Diyos. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jason? Meron po talaga, kapatid na Makarayo. Basahin lang po natin sa Gawa, sa Bagong Sanlibutan, salin ng banal na kasulatan. At ito po ang mababasa. Mas gustong matuto ng mga taga roon kaysa sa mga taga Tesalonika, dahil buong pananabik nilang tinanggap ang salita at maingat na sinuri ang kasulatan araw-araw para matiyak kung totoo ang mga naririnig nila. Kaya naging mananampalataya ang marami sa kanila, pati ang mga marami-raming babaeng Griego na kilala sa lipunan at ang ilang lalaki. Maliwanag po sa binasa na maraming mga sumasampalataya dahil napakinggan po nila ang mga aral na ipinaliwanag ng mga apostol sa kanila na mga lingkod ng ating Panginoon Kristo. Ginawa nila, umanid sila doon sa mga lingkod ng ating Panginoong Kristo na pinangunahan ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus Kristo. Meron namang isa na paraan na upang mahikayat nila ang mga tao, makumbinsi para maglingkod ng ating Panginoong Kristo noon. Hindi na sa pamamagitan ng mga naisulat sa banal na aklat, kundi sa pamamagitan sa mga gawain nila. Yung isa, ang pagtulong sa mga mayroong nararamdaman na sakit. Pag mayroong mabigyan nila ng lunas at mapagaling nila, doon na magdesisyon ang mga napagaling nila sa paraan sa pamamagitan sa paggamot nila sa espiritual na paraan. At yun, naglilingkod sa ating Panginoon Kristo, sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Meron ba tayong katunayan na mababasa sa Biblia, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po, papatunayan natin dito sa Bagong Sanlibutan, salin ng banal na kasulatan. Dito sa Gawa sa 35 hanggang 31. Oh. 31 hanggang 35. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos nito, ang lahat ng alagad sa buong Hudya, Galilea at Samaria ay nakaranas ng isang yugto ng kapayapaan at napatibay. At habang namumuhay sila ng may takot kay Jehova at tumatanggap ng pampatibay mula sa banal na espiritu, patuloy silang dumarami. 32. At habang lumilibot si Pedro sa buong rehiyon, pinuntahan niya rin ang mga alagad sa Lida. Nakita niya roon si Inyas, isang lalaki na 8 taon nang nakaratay sa higaan dahil sa paralisado ito. Sinabi ni Pedro, Inyas, pinagaling ka na ni Jesucristo. Bumangon ka at ayusin ang higaan mo. At agad siyang bumangon nang makita siya ng lahat ng nakatira sa Lida at kapatagan ng Saron na nampalataya sila sa Panginoon. Yan po ang nabasa. Hindi lang si Inias, pati na ang mga nakakita na nasa lugar na nakikita nila ang kagalingan na ni Inias dahil ginamot siya sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo. Sumasampalataya sila naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang isa naman sa layunin po natin ngayon sa paglilingkod po natin sa Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng pagbigay tulong, pagbigay lunas ng mga tao sa pamamagitan ng mga salita na binigay ng Espiritu Santo sa atin at ginagamit po natin lalo na sa mga bagay na binigay sa Espiritu Santo sa atin at ginamit po natin upang gagamutin po natin ang lahat ng mga taong nangangailangan sa paggamot sa pamamagitan sa larangan ng espiritual na paggamot. Ito po ang nandito sa relihiyon na PADM. At nung mangangaral na ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo, walang kaibahan sa sinabi ni Apostol Juan na sabi niya, kailangan susuriin muna ninyo kung ang tao, magsabi sila na sila ay mga lingkod sa Espiritu Santo at ang
pangangaral nila galing sa Espiritu Santo, susuriin muna ninyo kung ang Espiritu Santo nagtuturo ba sa kanila. Ibig sabihin, sa mga panahon ng mga apostol, sa paglilingkod nila noon, tuwing mangangaral sila, hindi sila nagamit ng mga salita, matatamis na salita, na sa kanila lang para kumbinsihin ang tao. Kundi, ang pangangaral nila, pinatunayan ng Diyos, lalo na sa Espiritu Santo, na nagpapatunay sa sinasabi nila sa tuwing mangangaral sila. Meron ba tayong katunayan dyan, kapatid na Joel? Mayroon po, kapatid na makarayo. Ito pa ay mababasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Ito po ang mababasa natin. At nang mangangaral ako sa inyo, hindi ako gumagamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito pa ang ating mababasa, Brad Macarayo. Sa nabasa po sa naisulat sa banal na aklat, maliwanag po na ang nababasa po natin sa banal na aklat na ang pangangaral ng mga apostol ng ating Panginoong Kristo hindi sa salita lang, mayroong katunayan at ang nagpapatunay ang Diyos na Espiritu Santo mismo. Ito ang nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga pinatunayan ng Espiritu Santo at binigyan ng Diyos sa kapangyarihan ang mga apostolis ang apostol ng ating Panginoon Kristo para mapagaling nila ang mga tao na ginamot nila noon, ginagamot nila sa mga panahon ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo. At mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Robles. Mayroon, Brad Macarayo. Basahin lang natin ito na marami silang kababalagan nga nagawa. Sa Gawa 5:12, ito ang sinasabi. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalagan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat ng nangagkakaisa sa portiko ni Salomon. So yan ang nagawa niya, Brad Macarayo, ang mga apostoles, nga maraming nagawang kababalaghan. Oo, at mga milagro, himala, Opo. na ginawa na sa mga apostol noon. Ngayon, ang isa naman, baka mayroong magtanong sa atin na mga nakikinig sa programa natin ngayon. Ang tanong, lahat ba ng mga ginagamot sa PEDM ay maliligtas, ay tuluyan na hindi na makarating ng kamatayan, hindi na mawala ng hininga? Ito, sa ngayon, wala pang ibang manggagamot ngayon na mabigyan ang tao upang hindi na makararanas ng kamatayan. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. At sa lahat ng mga nanggagamot, alam to sa manggagamot na alam nila ang paano gagamutin ang mga tao na mayroong karamdaman sa larangan sa espiritual na paggamot. Dahil mayroong isa, ito ang nandito sa doktrina sa PEDM. Ang PEDM binigyan o tinuruan ng Espiritu Santo dahil ang mga tao na umanib sa relihiyon na PEDM, tuturuan ng Espiritu Santo para para malalaman nila paano gagamutin ang mga tao. Ito ang nababasa po natin sa bylaws sa PEDM. At ang naisulat sa banal na aklat, hindi dahil ginamot na ng lingkod ng Panginoong Diyos ang tao na mayroong naramdaman na sakit, ligtas na. Dahil mayroong mga tao na kahit gagamutin pa, mayroon namang binigay ang Panginoong Diyos at babala na mayroong mga tao nga hanggang sa ilong na lang niya ang hininga. Mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na John? Mayroon talaga tayong mababasa dyan, kapatid na Macarayo, at katunayan dyan, mababasa natin dito sa Isaias 2:22. Ganito ang nakasad: layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kanyang butas ng ilong, sapagkat ano pahalagahan siya.
Sabi na sa talatang binasa na hindi bigyan ng kahalagahan ang mga tao dahil mayroong mga tao na nais tutulungan ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Sabi, layuan nyo ang tao na ang hininga niya ay nasa ilong lang, sa hanggang sa ilong. Sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. At ang isa naman na gagawin sa mga tao na bibigyan ang tao ng lunas, gagamutin, magdasal sa mahabang pagdasal, manalangin para tutulungan ang pasyente na ginamot ng lingkod ng Panginoong Diyos. Pero merong mga pasyente, merong mga ginamot na hindi na makikinig ang Panginoong Diyos at ayaw na ng Panginoong Diyos na tutulungan sila. Meron bang mababasa po natin sa Biblia, kapatid na GM? Meron po talaga, kapatid na makarayo. Basahin lang po natin dito sa 11:14 ng Jeremias. Ito po ang nakasaad. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, o palakasin man ang daing patungkol sa kanila, nidalangin man, sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila'y magsisidaing sa akin, dahil sa kanilang kabagabagan. Sa nabasa po sa banal na aklat na mayroong sinabi ang Panginoong Diyos na huwag kang magdasal sa akin upang tulungan ko ang mga tao na to dahil hindi ako makikinig sa iyo. Sa nabasa po natin sa naisulat sa banal na aklat sa Jeremias 11:14 sa binasa sa kapatid na ministro na kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito at palakasin man ang daing patungkol sa kanila, nadalangin man sapagkat hindi ko didinggin sila panahon na sila'y magsisidaing sa akin dahil sa kanilang kabagabagan sa nabasa po natin na naisulat sa Biblia. Kaya nga, ang taong gagamutin manalangin ng Panginoon, magdasal ng Panginoong Diyos at kasama naman ang magamot sa kanya, pero sabi ng Panginoong Diyos ayaw siyang makinig. At sa sinabi sa naisulat sa Biblia, saan pa po natin mababasa, kapatid na Abilino? Opo, mayroon tayong mabasa sa Jeremias 14:11. Ganito po ko ang nakasabi. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang mananalangin para sa kabutihan ng mga taong ito. So ito pa ang dagdag na prueba na mayroong mga ginagamot ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na ayaw na tulungan ng Panginoong Diyos. Sila ay hahantong ng kamatayan. Kaya nga, ang Diyos lang ang nakakaalam dahil ang buhay ng tao ay mayroong hangganan. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na makarayo, at ito po ay babasahin lang po natin dito sa 14:5 ng Job. Ito po ang nakasulat. Yamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasiyahan ang bilang ng kanyang mga buwan at talastas mo. At iyong hinanggahan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga, ang buhay ng tao ay mayroong hangganan at mayroon naman na maubusan ang tao sa mga araw, oras, buwan at taon at minuto. Ito ang mababasa sa naisulat sa Job 17:1. At dahil ang Panginoong Diyos naman, siya ang humawak ng lahat ng mga hininga ng mga buhay na mga ginawa niya na mayroong buhay dito sa mundo ito. Sa naisulat sa Job 12:10. Ito po ang mababasa. At sa Salmo 144 versikulo 29, ang gagawin ng Panginoong Diyos kung kukunin niya ang kaluluwa o espiritu ng tao ay mawala ng hininga ang tao. Sa mga awit 104 versikulo 29. Kaya ito ang dahilan bakit mayroong iba na hahantong ng kamatayan at hindi naman makatanggap ng kagalingan kahit nagagamutin pa sila dahil hanggang doon lang ang buhay na ibibigay sa Panginoong Diyos sa kanila. Ito ang mga naitala na ang buhay ng tao at Diyos lang ang nakakaalam saan hahantong.
ang buhay ng tao dito sa mundong ito. Mga giliw na tagapakinig, ito ang dito mayroon kaming mga aral at narinig na ninyo ang mga aral dahil kami ay ang mga gawain namin pagbigay ng tulong sa pamamagitan ng binigay ng Espiritu Santo sa kaalaman sa larangan ng paggamot sa pamamagitan ng mga salita na binigay ng Espiritu Santo sa amin. Diyos lang ang nakakaalam dahil Siya lang ang makadagdag ng buhay ng tao at hininga ng tao. Kahit na nawala naman, naubusan na ng araw, taon, buwan at oras ang buhay ng tao. Pero kung gusto ng Panginoong Diyos na dagdagan pa ang buhay niya, madagdagan. Meron ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jason? Kukuha tayo ng isang halimbawa. Meron po talaga, mababasa po talaga litra por litra po. Dito po natin babasahin sa Isaias 38, 1 hanggang 6. Ito po ang mababasa. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propyeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang maggagayoy, ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako lumakad sa harap mo at katotohanan at may dalisay na puso na gumawa ng mabuti sa iyong panalangin. At si Ikihiyas ay umiyak nang di kawasa. Nang maggagayoy dumating ang salita Panginoon kay Isaias na nagsabi, ikaw ay umaon at sabihin mo kay Ikihiyas na ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dinidig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag sa iyong mga karawan ang 15 taon at aking ililigtas ikaw at ang bayang ito. Kahit hanggang dyan lang ang pagbasa mo, kapatid na Jason, alam na natin, kaya nga, ang ginawa ni Isaias, dahil inutusan siya ng Panginoon, puntahan mo si Ezekias, sabihan mo siya, iayos niya ang mga damit niya. Dahil ngayon, siya ay mamamatay siya. Pinuntahan ni Isaias. Ang ginawa naman ni Ezekias, si Isaias hindi na tumulong sa kanya para mapagaling siya sa naramdaman niyang sakit. Dahil sinabihan na siya na siya ay mamatay. Pero ang ginawa ni Ezekias, nagdasal siya, nanalangin, at sabi niya, Panginoong Diyos, nagmakaawa siya, na mabibigyan pa siya ng kagalingan. Umiyak siya, kaya dininig ng Panginoong Diyos ang panalangin niya. Sabi ng Panginoong Diyos kay Isaias, puntahan mo si Ezekias, balikan mo siya, sabihan mo siya, dagdagan ko ang buhay mo ng 15 taon. Ibig sabihin, sa makatuwid, ang idinagdag ng Panginoong Diyos, 15 na taon ang idinagdag niya. Sa mga kaarawan na yon, sa mga panahon na yon, mapalad si Ezekias. Dahil noon, ikamamatay na niya yung araw na niyaon. Pero binigyan pa siya ng ibang 15 taon. Kaya ang haba. Pero pagkatapos noon, nung 15 taon, wala na si Ezekias na binigyan ng extensyon ng Panginoong Diyos ang buhay niya dito sa mundong ito.
Kaya mga giliw na tagapakinig, nasa Panginoon lang ang lahat na kagalingan ng lahat ng mga tao na mayroon na naramdaman na sakit dahil kagaya ng PEDM, ang mga gawain po namin manggamot kami ng mga tao na magpapatulong po sa amin na kailangan gagamutin sila sa pamamagitan sa larangan na paggamot espiritual na paraan. Tumutulong kami sa kanila, pero kami naman hihingi sa Espiritu Santo na bibigyan niyang lunas o kagalingan ang mga pasyente na gagamutin po sa mga PEDM dahil kami po ay pinakilala po namin ang relihiyon na naglilingkod sa Espiritu Santo. Yun ang katunayan, mga giliw po, na nakikinig sa programa po namin. At ang isa naman sa mga gawain sa Espiritu Santo at nais niya na ang tao ay matatakan sa tatak ng Espiritu Santo. Narinig niyo dahil madalas mapakinggan po ninyo dito dahil iparinig sa King's Radio ang sasabihin nila mapakinggan po ninyo dito sa himpilan ng King's Radio ang isang programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga, ito ang patunayan po natin sa banal na aklat. Yung title natin sa programa po natin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mababasa ba sa Biblia, kapatid na John? Mababasa talaga, Brad Macarayo, at ito ang katunayan sa Efeso 4:30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya nga maliwanag na mayroong tatak ang Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At dito po sa ang salita ng Diyos sa Efeso 4:30, sa kagayang talatang binasa niya, 4:30, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya dumating man ang araw ng paghuhukom, ang sisiguraduhin ng tao na masumpungan siya, na nakapaglingkod ng Espiritu Santo. At saan po mapaglingkuran ng Espiritu Santo, nagpakilala na ang PEDM. Dahil ang pangalan ng relihiyon na PEDM nakapangalan na Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, at na-irehistro na sa gobyerno sa Pilipinas. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Kaya nga, ang tanong, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, saan mailagay ang tatak ng Espiritu Santo, kapatid na Abilino? Opo, dito natin mababasa, kapatid na Macarayo, na ito pala ang panawagan sa iba't iba natin na kasamahan o sa nakarinig ngayon nga ang tatak ng noo ay ilagay. Ganito po ang ating nababasa sa pahayag, City 2:3. Ganito po ang nakapahayag. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos na kapangyarihan na mamiminsala at sa lupa at sa dagat. Sinabi niya sa 3, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa o dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin matatakan sa noo ng lingkod ng ating Diyos. Diyan sa noo mailagay ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Kapag ang tao mayroong tatak ng Diyos sa kanilang mga noo, itiyak na hindi sila mapahamak pagdating sa araw ng kapahamakan na mangyari sa mundong ito, lalo na sa pagdating sa araw ng paghuhukom. Ano ang katunayan, kapatid na Louie? Ito po ang katunayan, kapatid ng Macarayo, at babasahin lang po natin dito sa 9:3 hanggang 4 sa Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan, na gaya ng mga lakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Maliwanag po sa binasa na ang mapahamak pagdating sa araw ng paghuhukom, yung mga tao na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo, at nasusuri na po natin ang tatak na nalalaman natin sa Efeso 4:30, tatak ng Espiritu Santo
para sa kaligtasan ng tao. At kung manonood kayo sa at makikinig kayo sa programa namin dito sa at sa advertise dito sa King's Radio, mapakinggan po ninyo tuwing Sabado ang programa ng PEDM, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. So, ito ang nababasa po natin na naisulat sa banal na aklat. At dahil dito, mga giliw po na tagapakinig, na ang buong sanglibutan dahil ito ay wawasakin ng Panginoon at wala nang matitira nito at hindi na ito mapakinabangan kahit kailanman sa Isaiah 24:3. At pagdating sa mga araw na yaon ay ito ay katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo. Ano ang katunayan, kapatid na Joel? Ang katunayan po ay ating mababasa dito sa 1 Pedro 4:7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pangahinaon at mga puyat sa pananalangin. Yan po ang ating mababasa, Brad Makaray. Sa nabasa po sa naisulat sa banal na aklat, wawasakin ang buong mundo at ito ang katapusan sa lahat ng mga bagay o katapusan sa mundo sa 1 Pedro 4:7 sa ang salita ng Diyos. Dahil ang mundong ito na doon tayo nananahan ngayon o dito tayo, ito ay itinataan na sa araw ng paghuhukom at susunugin ito sa matitinding init pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa Isaiah sa 1 Pedro 3:7, kamadjis hanggang 12 at tiyak na ililigtas tayo ng Espiritu Santo at dadalhin niya tayo sa bayang banal, ang lupang ipinangako niya na tinawag bagong mundo. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid, huli na talatang babasahin po natin, kapatid na Jason? Mayroon po talaga, Brad Magarayo. Atin na po babasahin sa ika-2 Pedro 3:13. Ito po ang mababasa. Pero hinihintay natin ang pangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong mundo. Maghari doon ang katuwiran ng Diyos. Mayroong bagong mundo na ipinangako ng Panginoong Diyos na doon mananahan ang katuwiran. Kaya nga, doon dadalhin ng Espiritu Santo ang mga naglilingkod sa Kanya, na masumpungan, na naglilingkod at nagawa ng katuwiran tuwing pagdating sa araw ng paghuhukom. At ililigtas ng Espiritu Santo dahil siya ay tagapagligtas at dadalhin sa bayang banal ang bagong mundo o New Earth. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia na mga talata. Kaya mga giliw na tagapakinig sa programa na ito, sana marami kayong natutunan sa mga tinalakay po naming paksa ngayon. Gaano kaimportante ang paglilingkod ng Espiritu Santo upang mabigyan tayo ng mga bagay at mapasailalim tayo sa pagtuturo ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ay nagtuturo siya sa panahon natin ngayon. Kung sino man ang gusto magsusuri, kung totoo ba ang sinabi namin, maaring magpunta kayo o lalapit kayo sa mga PEDM na kasamahan po namin at magtanong sa mga ministro na nandito naka-assign sa Cotabato. O mga giliw po na tagapakinig, wala naman kaming oras. Ito ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ito naman po ang iyong kapatid, kapatid Jason Lopez. At ito naman po si Lucio Lopez Jr. Maraming salamat at magandang gabi. Ito po si kapatid Joel Hurtado. At ito naman po inyong kapatid Louie Lopez Dueñas. At ito naman po ang inyong kapatid, J.A. Magalso. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabaleta Jr. At ito naman ang inyong kapatid, Romulo Robles Sr. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong pakikinig.